Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang bagay na tahimik na nakaupo sa iyong kusina ngayon, isang bagay na maaaring pinagkakatiwalaan mo sa loob ng maraming taon, isang bagay na maaaring iniinom mo pa gabi-gabi, iniisip na pinoprotektahan nito ang iyong puso, ngunit maaaring lihim nitong ginugulo ang iyong tulog, inuubos ang iyong enerhiya, at pinapahina ang iyong katawan matapos ang edad na 60. Ang bawang ay makapangyarihan. May mga benepisyo ito. Ngunit kung ginagamit mo ito sa maling paraan, lalo na bago matulog, maaaring nagdudulot ka ng mga problemang hindi mo kailanman iniugnay dito. Heartburn ng alas negatibo, isa ng madaling araw. Hindi mapakaling pagtulog. Pagising na pagod. Ang hindi komportableng hapdi sa dibdib. Ang kakaibang pagkahilo sa umaga. At ito ang pinakanakakabahala, maraming senior ang sinisisi ang pagtanda, gayong sa katotohanan, maaaring simpleng gawi lamang ito sa gabi. Kaya kailangan kitang panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo, dahil ang huling bonus tip na ibabahagi namin ay isang bagay na madalas nalalampasan ng mga senior, at maaari nitong tuluyang baguhin ang paraan ng iyong pagtulog simula ngayong gabi. Ang huling kaalamang iyon ay maaaring ang nawawalang piraso sa pagitan ng magulong gabi at payapang, nakagagaling na tulog. Pagkatapos ng edad na 60, hindi na tumutugon ang iyong katawan tulad noong ikaw ay 40. Mas sensitibo na ang lining ng iyong sikmura. Mas mabagal na ang iyong digestion. Mas magaan na ang iyong tulog. Mas marupok na ang iyong balanse. Isang maling gawin na inuulit gabi-gabi ay maaaring unti-unting sumira sa iyong lakas. At ang tulog, malalim at tuloy-tuloy na tulog, ay hindi naluho sa edad na ito. Ito ay kaligtasan. Proteksyon sa utak. Proteksyon sa puso. Proteksyon sa buhay. Kung ikaw ay lampas 60 at seryosong pinoprotektahan ang iyong kalusugan, ay type ang saya sa comment section ngayon. At sabihin mo sa amin saan ka nanonood. Gusto kong makita ang ating mga senior mula sa iba't ibang panig ng mundo na tumatayo para sa kanilang kalusugan. Kung naniniwala ka na ang maliliit na gawi sa gabi ay maaaring magdulot ng malalaking pangmatagalang epekto, mag-iwan ng thumbs up sa video na ito. Hayaan mong makarating ang mensaheng ito sa isang taong nangangailangan nito ngayong gabi. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa gintong sustansya, ito na ang iyong sandali. Ang channel na ito ay umiiral sa isang dahilan para protektahan ka gamit ang katotohanan, hindi uso. Walang pagpapaganda ng salita. Walang matatamis na pangako. Kung ano ang kailangan mong marinig, iyon ang ibinibigay namin. Ngayon, huminga ka ng malalim kasama ko. Dahil ang matututunan mo ay maaaring magbago sa ginagawa mo bago matulog simula ngayong gabi. Ang bawang ay hindi kontrabida. Linawin natin yan. Sa loob ng maraming siglo, ginamit ito bilang natural na gamot. Sinusuportahan nito ang puso. Maaaring makatulong ito sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Naglalaman ito ng allicin, isang makapangyarihang sulfur compound na nagbibigay sa bawang ng matapang na amoy at marami sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Kahit ang mga respetadong institusyon, tulad ng National Institutes of Health, ay nagsuri ng epekto nito sa cardiovascular system. Ngunit ito ang katotohanang hindi madalas pinag-uusapan. Pagkatapos ng 60, ang iyong katawan ay hindi na gumagana sa parehong setting. Ang lining ng iyong sikmura ay mas manipis at mas sensitibo. Ang iyong digestive enzymes ay hindi na kasing lakas tulad noon. Mas matagal manatili ang pagkain sa iyong sikmura. Humihina ang kontrol sa acid. Ang maliit na muscular valve na pumipigil sa pag-akyat ng stomach acid, ang lower esophageal sphincter, ay mas madaling mag-relax habang tumatanda. Ibig sabihin, ang isang bagay na bahagyang nakakairita noong 40 ay maaaring maging matinding nakagagambala sa 65. At ang pinakamalaking pagkakaiba? Ang iyong tulog. Pagkatapos ng 60, natural na nababawasan ang malalim na tulog. Mas madali kang magising. Pumapasok ka sa mas magagaan na yugto ng tulog. Ang iyong utak ay mas sensitibo sa hindi komportable. Kahit maliliit na pagbabago sa digestion, temperatura, o sirkulasyon ay maaaring magpagising sa iyo. Kaya kapag umiinom ka ng matapang na bagay tulad ng hilaw na bawang sa gabi, hindi na ito pinoproseso ng iyong katawan tulad ng dati. Maaaring hindi mo ito maramdaman agad. Ngunit mararamdaman ito ng iyong tulog. Maaari kang humiga at pakiramdam ay ayos lang pagkatapos, makalipas ang 90 minuto, gagalaw ka. Ikot ka. Lulunok ka.
Mararamdaman mo ang init na umaakyat sa iyong dibdib. Sinusubukan ng iyong katawan na magpahinga, ngunit ang iyong sikmura ay patuloy pang nagtatrabaho ng mabigat. At kinabukasan, gigising kang pagod, sinisisi ang edad. Ngunit paano kung hindi edad? Paano kung oras lang? Pagkatapos ng 60, mas mabagal na ring mag-filter ang iyong mga bato. Iba na ang paraan ng pag-metabolize ng iyong atay sa mga compound. Nagbabago ang sirkulasyon. Kahit ang paraan ng paghawak ng iyong katawan sa blood pressure ay nagbabago sa gabi. Hindi ito kahinaan. Ito ay biology. At ang biology ay nangangailangan ng pag-aangkop. Kung sumasang-ayon ka na iba na ang reaksyon ng iyong katawan kumpara noong ikaw ay mas bata, ay type ang ETRE sa comment section. At sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood. Mahalaga ang boses mo rito. Napakaraming senior ang nag-aakalang ang discomfort ay parte lang ng pagtanda. Ngunit minsan, simpleng gawi lang ito na kailangang baguhin. May halaga pa rin ang bawang. Ngunit ang iyong katawan ngayon ay nangangailangan ng karunungan. At ang karunungan ay nangangahulugan ng pag-unawa na pagkatapos ng 60, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung kailan at paano mo ito kinakain. Kung nabubuksan na ang iyong mga mata sa puntong ito, pindutin ang thumbs up. At kung nais mong matutunan kung paano protektahan ang iyong kalusugan sa mas matalinong paraan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang pagtanda ay dapat nangangahulugang pagiging mas marunong, hindi ang pagiging mas hindi komportable sa katahimikan. Ngayon, lumalim pa tayo. Diretso na tayo sa pinakakaraniwang pagkakamali. Ang pagkain ng hilaw na bawang bago matulog. Walang luto. Walang kasabay na pagkain. Dudurugin lang ang isang butil at lulunukin ng buo, naniniwalang lilinisin nito ang dugo, magdamag. Makinig kang mabuti. Ang hilaw na bawang ay napakalakas. Kapag dinurog mo ito, naglalabas ito ng alisin, ang compound na responsable sa matapang nitong amoy at mga epektong medikal. Ngunit ang parehong compound na iyon ay lubhang nakakairita sa lining ng sikmura, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Kapag umiinom ka ng hilaw na bawang sa gabi, agad na tumutugon ang iyong sikmura sa pamamagitan ng pagtaas ng produksyon ng asido. Ngayon isipin mo ito. Hihiga ka. Sa sandaling maging pahalang ang iyong katawan, hindi na tumutulong ang gravity para panatilihing nasa ibaba ang asido sa sikmura. Kung ang iyong lower esophageal sphincter, ang maliit na muscle na nagsisilbing balbula, ay mahina na dahil sa edad, magsisimulang umakyat ang asido. Maaaring hindi ka agad makaramdam ng matinding sakit. Minsan banayad lang ito. Isang mainit na pakiramdam sa dibdib. Bahagyang pag-ubo. Mapait na lasa sa bibig. Pangangailangang maglinis ng lalamunan. Pakiramdam na parang may nakabara. At ganoon lang napuputol ang iyong tulog. Matagal nang ipinaliwanag ng mga eksperto sa Mayo Clinic na ang acid reflux sa gabi ay isa sa pinakakaraniwang sanhi ng pagkaabala sa tulog ng matatanda. At narito ang panganib, maraming tao ang hindi man lang napapansin na nakakaranas na sila ng reflux. Maaari itong maging silent. Ang silent reflux ay patuloy na gumugulo sa iyong paghinga. Pinagpuputol-putol nito ang iyong malalim na tulog. Pinapahirapan nito ang iyong puso. At pagkatapos ng 60, napakahalaga ng malalim na tulog. Dito nililinis ng iyong utak ang mga lason. Dito nag-aayos ng mga tissue ang iyong katawan. Dito pinoprotektahan ang iyong memorya. Kapag ang hilaw na bawang ay nagtitrigger ng produksyon ng asido sa gabi, nananatiling alerto ang iyong katawan sa halip na pumasok sa mode ng pag-aayos. Maaari kang magising na pakiramdam ay mabigat. Malabo ang isip. Hindi nakapagpahinga. Irritable. At sisisihin mo ang pagtanda. Ngunit maaaring ang isang butil ng bawang na nilunok mo alas negatibo 9 ng gabi ang dahilan. Tanungin kita. Nagising ka na ba sa gabi na may hapdi sa dibdib o lalamunan? Kung I type ang I have sa comments. Maging tapat ka. Hindi ka nag-iisa. Isa pang issue na halos walang nag-uusap. Ang hilaw na bawang ay maaari ring magdulot ng kabag at hangin sa tiyan. Kapag humiga ka na may nakulong na hangin sa iyong digestive system, tumataas ang pressure. Ang pressure na iyon ay tumutulak sa iyong diaphragm.
At kapag naiirita ang diaphragm, nagiging mababaw ang iyong paghinga. Ang mababaw na paghinga ay nagdudulot ng micro-awakenings. Maaaring hindi mo maalala na nagising ka, pero naaalala ito ng iyong katawan. Tumataas ang tibok ng puso mo. Tumataas ang stress hormones mo. Nagiging mas magaan ang iyong tulog. At pagsapit ng umaga, pakiramdam mo halos hindi ka nagpahinga. Pagkatapos ng 60, hindi kayang tiisin ng iyong katawan ang paulit-ulit na gabing putol-putol ang tulog. Ang mahinang tulog ay nagpapataas ng panganib ng high blood pressure, paghina ng memorya, pagbabago ng mood, at pagkakadapa. Isang gawi. Inuulit gabi-gabi. Tahimik na sinisira ang iyong pagbangon. Kung naniniwala kang ang tulog ang pundasyon ng kalusugan, ay type ang "sleep first" sa comments. At sabihin kung saan ka nanonood. Tignan natin ang pamilyang gintong sustansya sa buong mundo. Ngayon makinig kang mabuti, hindi ibig sabihin ito na kailangan mong alisin ang bawang ng tuluyan. Ibig sabihin, kailangan mong igalang ang tamang oras. Ang hilaw na bawang sa hating gabi ay masyadong agresibo para sa maraming tumatandang digestive system. Kung gusto mo talaga ang benepisyo nito, mas ligtas para sa karamihan ang mas maagang oras ng araw. Kung nakakatulong na ito sa iyo, pindutin ang thumbs up ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa gintong sustansya, gawin mo na ngayon. Dahil ang pagprotekta sa iyong gabi ay pagprotekta sa iyong buhay. Hindi tayo nandito para manakot. Nandito tayo para magbigay ng kamalayan. At ang kamalayan ay makapagliligtas ng iyong tulog simula ngayong gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang maseryosong bagay. Maraming senior ang umiinom ng bawang para sa isang pangunahing dahilan, presyon ng dugo. Narinig mo na ito. Nakakatulong ang bawang na mag-relax ng blood vessels. Pinapabuti nito ang sirkulasyon. Sinusuportahan nito ang kalusugan ng puso. At, ipinakita ng mga pag-aaral na sinusuportahan ng mga organisasyon, tulad ng American Heart Association, na maaaring may katamtamang epekto ang bawang sa pagpapababa ng blood pressure. Ngunit narito ang bahagi na hindi malinaw na naipapaliwanag. Pagkatapos ng 60, mas malaki ang posibilidad na umiinom ka na ng iniresetang gamot sa presyon ng dugo. At dito nagsisimula ang panganib tahimik. Kung umiinom ka ng bawang sa gabi, lalo na sa hilaw na anyo o bilang concentrated supplement, at umiinom ka rin ng mga gamot tulad ng EC inhibitors, beta blockers, calcium channel blockers, o diuretics, maaaring nadodoble ang epekto. At kapag masyadong bumaba ang blood pressure, habang natutulog, hindi laging maayos ang pag-adjust ng katawan. Maaaring hindi mo ito mapansin habang natutulog ka. Ngunit nararamdaman ito ng iyong katawan. Ang iyong utak ay nakakatanggap ng bahagyang mas kaunting daloy ng dugo. Maaaring magbago-bago ang tibok ng puso mo. Maaaring mag-trigger ang katawan mo ng stress response para makabawi. At pagkatapos, umaga na. Upo ka. Ikot ang paningin mo. Makakaramdam ka ng hilo. Hindi matatag. Mahina. Ang pagkahilo kapag biglang tumayo. Madalas itong tawaging orthostatic hypotension, isang biglaang pagbaba ng blood pressure kapag nagbabago ng posisyon. Pagkatapos ng 60, mas nagiging karaniwan ito. Idagdag pa ang bawang sa gabi kasabay ng gamot, tumataas ang panganib. Ngayon isipin mo ito. Magigising ka ng 3:00 ng madaling araw para umihi. Tatayo ka. Mahihilo ka. Mawawalan ka ng balanse. Sa edad na 30, masasalo mo ang sarili mo. Sa edad na 70, ang pagkakadapa ay maaaring magresulta sa bali ng balakang. At ang pagkabali ng balakang pagkatapos ng 60 ay maaaring tuluyang magbago ng iyong pagiging independyente. Hindi ito pagmamalabis. Ang pagkakadapa ay isa sa mga pangunahing sanhi ng injury sa mga senior sa buong mundo. Lahat dahil sa isang bagay na akala mo ay walang masamang epekto. Tanungin kita ng direkta. Umiinom ka ba ngayon ng gamot para sa blood pressure? Kung ay type ang EE sa comments. At sabihin kung saan ka nanonood. Matuto tayo sa isa't isa. Ang bawang ay hindi masama. Ngunit ang pagsasama ng malalakas na natural compounds at mga iniresetang gamot ng walang gabay ay maaaring maging mapanganib.
At narito pa ang isang emosyonal na katotohanan. Maraming senior ang tahimik na dinadagdagan ang kanilang pag-inom ng bawang dahil sa takot. Takot sa atake sa puso. Takot sa stroke. Takot na maging dependent. Kaya dinadagdagan nila ang bawang, iniisip na mas marami ay mas mabuti. Ngunit pagkatapos ng 60, ang mas marami ay hindi mas mabuti. Ang mas matalino ang mas mabuti. Kailangan ng iyong puso ang katatagan sa gabi, hindi bigla ang pagbaba ng presyon. Kailangan ng iyong utak ang tuloy-tuloy na daloy ng dugo, hindi pa bago-bago. Kailangan ng iyong balanse ang proteksyon, hindi panganib. Kung naniniwala kang ang pag-iwas sa pagkakadapa ay kasing halaga ng pagpapababa ng blood pressure, ay type ang stay steady sa comments. Pindutin ang thumbs up kung nabubuksan ang iyong mga mata. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung seryoso ka sa pagprotekta sa iyong puso nang hindi sinasakripisyo ang iyong tulog. Dahil ang tunay na kalusugan ng puso ay hindi lang tungkol sa mga numero sa monitor. Ito ay tungkol sa paggising na malakas, malinaw ang isip at matatag ang katawan. At minsan, ang pagprotekta sa iyong blood pressure ay nangangahulugan ng pag-aayos kung kailan, hindi lang kung ano ang iyong iniinom. Lalim pa tayo. Narito ang mas mahalagang bagay na madalas lubos na hindi napapansin ng mga senior. Ang bawang ay hindi lang nakaapekto sa presyon ng dugo. Nakaapekto rin ito sa kakayahan ng dugo na mamuo. Ang bawang ay may natural na antiplatelet properties. Ibig sabihin, binabawasan nito ang kakayahan ng dugo na magdikit-dikit para bumuo ng clots. Sa maliit at kontroladong dami, maaari itong makatulong sa kalusugan ng puso. Ngunit pagkatapos ng 60, marami na sa inyo ang umiinom na ng mga gamot na nagpapalabnaw ng dugo. Aspirin, warfarin, clopidogrel, maging mataas na dose ng fish oil. Nagbabala ang mga eksperto sa Cleveland Clinic na ang garlic supplements, lalo na ang concentrated forms, ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo kapag pinagsama sa mga gamot na ito. Ngayon makinig kang mabuti. Hindi ito tungkol sa panik. Ito ay tungkol sa kamalayan. Kapag umiinom ka ng bawang sa gabi habang umiinom din ng blood thinners, maaaring maging mas manipis ang iyong dugo kaysa sa kayang i-manage ng katawan mo ng ligtas. Maaaring wala kang mapansing malalang pagbabago. Walang alarm bell. Walang biglang babala. Sa halip, banayad ang mga senyales. Madali kang magkapasa. Dumudugo ang gilagid kapag nagsisipilyo. May maliliit na nosebleed. May mga purple na marka sa braso na hindi mo alam saan galing. At dahil unti-unti ito, binabaliwala mo. Ngunit narito ang mas malalim na issue. Kung masyadong lumabnaw ang dugo habang natutulog, kahit maliit na internal irritation, tulad ng acid reflux, ay maaaring mas dumugo kaysa normal. Pagkatapos ng 60, mas marupok ang iyong tissues. Mas delikado ang iyong blood vessels. Mas mabagal ang iyong paghilom. Ngayon isipin mo ito. Magigising ka sa gabi. Medyo nahihilo ka. Masisipa o matutumba ka. Matatamaan mo ang mesa. Sa edad na 35, wala lang iyon. Sa edad na 70 at may mas manipis na dugo, maaaring magresulta iyon sa malalim na pasa o matagal na pagdurugo. At kung sakaling kailangan mo ng operasyon, kahit dental procedure, ang sobrang bawang kasabay ng blood thinners ay maaaring magpalala ng recovery. Tanungin kita ng direkta. Umiinom ka ba ng araw-araw na aspirin? Kung ay type ang aspirin sa comments ngayon. At sabihin kung saan ka nanonood. Ang pamilyang Gintong Sustansya ay mula sa iba't ibang bansa, at ang iyong komento ay maaaring makatulong sa iba. Narito ang emosyonal na katotohanan. Maraming senior ang naniniwala na dahil natural ang isang bagay, hindi ito maaaring maging delikado. Ngunit ang lason ay maaaring natural. Ang malakas na gamot ay maaaring natural. Ang natural ay hindi ibig sabihin ay ligtas. Ibig sabihin nito ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang bawang. At pagkatapos ng 60, ang iyong katawan ay nangangailangan ng eksaktong gabay, hindi haka-haka. Kung naniniwala kang mas mabuting maging maingat kaysa pabaya sa kalusugan, ay type ang wise choices sa comments. Pindutin ang thumbs up kung bumubukas ang iyong isipan dito.
At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung pinahahalagahan mo ang payong pangkalusugan na nagsasabi ng kailangan mong marinig, hindi lang ng nakakaaliw pakinggan. Dahil ang pagprotekta sa iyong dugo ay pagprotekta sa iyong buhay. At minsan, ang pinakaligtas na desisyon ay hindi ang ganap na pag-iwas sa bawang, kundi ang pag-alam kung kailan, gaano karami, at kung ligtas ba itong ipares sa iyong gamot. Ang iyong katawan pagkatapos ng 60 ay nangangailangan ng estratehiya. Hindi eksperimento. Ngayon magpatuloy tayo. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na tahimik na kumakain sa tulog gabi-gabi at iniisip ng maraming senior na bahagi lang ito ng pagtanda. Pag-ihi sa gabi. Ang paggising ng isang beses ay parang normal. Ang paggising ng 2, 3, o 4 na beses, hindi iyon walang epekto. Iyon ay putol-putol na paggaling. Habang tumatanda tayo, nagiging mas sensitibo ang pantog. Humihina ang muscles. Ang pagbabago ng hormones ay nakaapekto sa produksyon ng ihi sa gabi. Maraming senior ang may nocturia, ang medikal na tawag sa madalas na pag-ihi sa gabi. Ngayon dito pumapasok ang bawang. Ang bawang ay maaaring bahagyang magpasigla ng sirkulasyon. Sa ilang tao, ito ay gumaganap bilang mild diuretic. Ibig sabihin, maaari nitong pataasin ang produksyon ng ihi o aktibidad ng pantog, lalo na kung marami ang iniinom o malapit sa oras ng pagtulog. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa Johns Hopkins Medicine na ang putol-putol na tulog dahil sa nocturia ay malaki ang epekto sa pagbawas ng deep sleep sa matatanda. At ang deep sleep ay hindi opsyon pagkatapos ng 60. Ito ang oras kung kailan nililinis ng utak ang waste. Ito ang oras kung kailan lumalakas ang immune system. Ito ang oras kung kailan nagiging stable ang tibok ng puso. Bawat paggising para umihi ay pinipilit ang katawan na magsimula muli ng sleep cycle. Ngayon isipin mo ito. Matutulog ka ng 10 oras 30 minuto 12 oras 15 minuto gigising ka para umihi. Babalik ka sa kama. Susubukan mong muling makapasok sa deep sleep. 2 oras 40 minuto gigising ka ulit. Tapos 4 oras 30 minuto Sa umaga, parang nakatulog ka ng 7 oras. Pero putol-putol ang lahat. Gigising kang pagod. Irritable. Malabo ang isip. Hindi stable ang katawan. At muli isisisi mo sa edad. Ngunit paano kung ang iyong nighttime garlic habit ay tahimik na nakakadagdag? Kahit banayad na bladder stimulation ay pwedeng magpalala sa sensitibong sistema. At narito pa ang maseryosong bagay. Sa bawat pagbangon sa gabi, tumataas ang risk ng pagkakadapa. Madilim ang paligid. Mababa ang blood pressure. Mabagal ang balanse. Matagal mag-adjust ang paningin. Isang maling hakbang. Isang madulas na sahig. Isang sandaling hilo. At magbabago ang lahat. Pagkatapos ng 60, ang pagkakadapa sa gabi ay isa sa pinakamapanganib na aksidente. Kaya kung ang bawang ay nagdadagdag kahit isang ekstra na pag-ihi bawat gabi, hindi iyon maliit. Iyon ay mahalaga. Tanungin kita ng tapat. Nagigising ka ba ng 2 beses o higit pa kada gabi para umihi? Kung ay type ang 2 panandang pandagdag sa comments. Maging tapat ka. Hindi ka nag-iisa. At sabihin kung saan ka nanonood. Tignan natin kung ilan sa pamilyang Gintong Sustansya ang tahimik na nakakaranas nito. Narito ang emosyonal na katotohanan. Ang tulog ay hindi lang pagpikit ng mata. Ito ay ang hindi paggising. Bawat interruption ay unti-unting kumakain sa iyong lakas. Kung naniniwala kang ang tuloy-tuloy na tulog ay napakahalaga pagkatapos ng 60, ay type ang C-Protect NY Sleep sa comments. Pindutin ang thumbs up kung pinapaisip ka nito sa iyong nighttime routine. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Gintong Sustansya, gawin mo na ngayon. Dahil ang maliliit na pagbabago ay maaaring makaiwas sa malalaking problema. Maaaring may lugar pa rin ang bawang sa iyong pagkain. Ngunit hindi sa kapalit ng iyong pahinga. Hindi sa kapalit ng iyong kaligtasan. Hindi sa kapalit ng iyong kalayaan. Ang iyong gabi ay dapat nagpapalakas sa iyo. Hindi nagpapahina. Ngayon, lalalim pa tayo.
Ngayon pag-usapan natin ang isang gawi na mukhang healthy pero maaaring tahimik na nakakairita sa katawan pagkatapos ng edad na 60. Ang bawang sa walang laman na sikmura sa gabi. May ilang tao na naniniwalang ito ang pinakamabisang paraan para mag-detox ng katawan. Dinudurog nila ang hilaw na bawang, iniinom ito kasama ang tubig, at diretsyo na sa pagtulog sa paniniwalang nililinis nito ang sistema magdamag. Ngunit ito ang tunay na nangyayari sa loob ng iyong katawan. Pagkatapos ng 60, mas manipis at mas sensitibo na ang lining ng iyong sikmura. Ang protective mucus ay natural na bumababa habang tumatanda. Ibig sabihin, mas hindi na kayang tiisin ng iyong sikmura ang matatapang at nakakairitang compounds. Ang hilaw na bawang, lalo na sa walang laman na sikmura, ay napaka-concentrated. Agad itong naglalabas ng alisin na makapangyarihan, ngunit matapang din at nakakairita. Ngayon isipin mo ang sikmura na walang laman. Diretsyo itong tinatamaan ng bawang. Ang tugon ng sikmura ay ang pagtaas ng produksyon ng asido. At kung mahina na ang iyong lower esophageal sphincter, na karaniwan sa matatanda, madaling umaakyat ang asido pataas. Ganito nagsisimula ang silent irritation. Maaaring hindi mo ito maramdaman agad. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari mong mapansin. Hapdi sa itaas na bahagi ng sikmura. Kakaibang bigat kapag humihiga. Maasim o mapait na lasa sa bibig. Banayad na pagduduwal bago matulog. O tuyong ubo na lumalabas lang sa gabi. Maraming senior ang hindi iniugnay ang mga sintomas na ito sa bawang. Iniisip nila na ito ay normal lang na pagtunaw dahil sa edad. Ngunit paulit-ulit na binabalaan ng mga eksperto sa gastroenterology na ang mga irritant sa gabi ay nagpapalala ng tinatawag na silent reflux, isang kondisyon kung saan umaakyat ang asido ng walang tipikal na matinding heartburn. At delikado ang silent reflux dahil tahimik ito pero nakakasira. Nakakaistorbo ito sa paghinga habang natutulog. Nakakairita ito sa lalamunan. Nagtitrigger ito ng micro-awakenings sa buong gabi. At pinipigilan itong maabot ng katawan ang malalim na restorative sleep. Ngayon isipin mo ang susunod na mangyayari. Matutulog ka pagkatapos uminom ng bawang ng walang laman ang sikmura. Sinusubukan magpahinga ang iyong katawan. Pero abala pa rin ang iyong digestive system. Nararamdaman ng utak ang discomfort. Nagiging mas magaan ang tulog. Nagigising-gising ka ng hindi lubusang nagigising. At sa umaga, pakiramdam mo ay parang hindi ka talaga nakatulog. Tanungin kita ng tapat. Nakaramdam ka na ba ng kabag, pagduduwal, o bigat pagkatapos uminom ng bawang sa gabi? Kung ay type ang i-raya sa comments. At sabihin kung saan ka nanonood. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba na maunawaan ang kanilang nararanasan. Narito ang hindi alam ng maraming senior. Pagkatapos ng 60, mas vulnerable na ang katawan sa dehydration. Ang bawang ay maaaring magpataas ng pakiramdam ng init at sirkulasyon, kaya maaaring makaramdam ka ng bahagyang pag-init o discomfort sa gabi. Kapag pinagsama ito sa walang laman na sikmura, mas lumalakas ang epekto. At ang discomfort sa gabi ay hindi maliit na bagay. Dahil sa gabi, ang katawan ay dapat gumagaling, hindi nakikipaglaban sa irritation. Kung abala ang sikmura sa pagdepensa, hindi ito makapag-focus sa repair. Ibig sabihin, mas mabagal na recovery, mas magaan na tulog, at mas mababang enerhiya kinabukasan. Hindi ito pananakot. Ito ay physiology. Ang katawan mo ay mas sensitibo na ngayon, at nararapat lang dito ang mas banayad na mga pagpipilian. Kung naniniwala kang dapat unahin ng seniors ang comfort kaysa sa matitinding detox trends, ay type ang e-gentle care sa comments. Pindutin ang thumbs up kung may saysay ito sa'yo. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng mas tunay at praktikal na gabay sa healthy aging, hindi mga mito sa internet. Dahil pagkatapos ng 60, ang lakas ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa paggawa ng kaya ng iyong katawan. At minsan, ang karunungan ay ang pag-alam kung kailan hindi dapat pilitin ang sikmura lalo na bago matulog. Ngayon magpatuloy tayo mas malalim pa. Ngayon linawin natin ang isang napakahalagang bagay, isang bagay na maling pagkakaintindi ng maraming senior. Madalas sinasabing ang bawang ay natural sleep booster. Ngunit ang totoo,
Walang matibay na ebidensyang siyentipiko na direktang nagpapabuti ang bawang sa kalidad ng tulog. Ang bawang ay maaaring makatulong sa pangkalahatang kalusugan, sirkulasyon, immunity, at cardiovascular function. Pero ang tulog ay ibang-ibang sistema sa katawan. At pagkatapos ng 60, ang tulog ay isa sa pinakasensitibong sistema na mayroon ka. Natural na bumababa ang deep sleep habang tumatanda. Nagiging mas magaan ang tulog. Mas madali kang magising sa maliliit na abala. Kahit banayad na discomfort sa sikmura ay pwedeng makagambala sa pahinga. Ngayon makinig ka ng mabuti. Binibigyang diin ng mga sleep scientist, kabilang ang Harvard Medical School, na ang deep sleep ay mahalaga para sa memory consolidation, brain detoxification, hormone regulation, at immune repair. Ito ang yugto ng tulog kung saan talagang nagre-recover ang katawan. Ngunit narito ang problema. Kung ang bawang ay nagdudulot ng kahit bahagyang discomfort sa gabi, kabag, reflux, init sa sikmura, o pagdami ng pag-ihi, hindi mananatili ang katawan sa deep sleep. Sa halip, lumilipat ito sa mas magaan na yugto ng tulog. At minsan, hindi mo na ito namamalayan. Parang palaging kalahating gising, kalahating tulog buong gabi. Iyan ang fragmented sleep. At ang fragmented sleep ay isa sa pinakamapanganib na pattern sa matatanda. Dahil tahimik nitong naapektuhan ng memorya, mas madalas makalimot sa maliliit na bagay. Mood, mas madaling mainis o kabahan. Balance, mas mahina ang coordination sa araw. Immune system, mas madaling magkasakit. Enerhiya, pagod kahit kumpleto ang oras ng tulog. Ngayon isipin mo ito. Maaaring 7 o 8 oras kang nasa kama. Ngunit kung putol-putol ang tulog dahil sa discomfort mula sa bawang sa gabi, hindi kumpleto ang recovery ng utak. Kaya paggising mo, mabigat ang katawan, mabagal ang isip at kulang ang enerhiya. At iisipin mo na pagtanda lang ito. Ngunit kadalasan, hindi lang pagtanda ang dahilan. Ito ay mahinang kalidad ng tulog. Tanungin kita ng direkta. Madali ka bang magising na pagod kahit buong gabi kang nakahiga? Kung i-type ang tired sa comments. At sabihin kung saan ka nanonood. Tingnan natin kung gaano kalawak ang isyong ito. Narito ang mahalagang katotohanan. Pagkatapos ng 60, ang tulog ay hindi nangangailangan ng stimulation, kailangan nito ng proteksyon. Hindi lahat ng natural ay otomatikong nakakatulong sa tulog. May ilang natural na bagay na pwedeng magdulot pa rin ng irritation kung mali ang timing. Ang bawang ay isa rito para sa sensitibong seniors. Lalo na sa gabi. Dahil sa gabi, ang katawan ay hindi dapat agresibong mag-digest. Ito ay dapat nagre-repair. At hindi maayos ang repair kapag ang sistema ay abala sa irritation. Kung naniniwala kang dapat protektahan ang tulog sa lahat ng paraan pagkatapos ng 60, ay type ang C-Protect Sleep sa comments. Pindutin ang thumbs up kung nakakatulong ito sa iyong pag-isip. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng tapat na gabay para sa tunay na kalusugan ng seniors, hindi haka-haka. Dahil pagkatapos ng 60, hindi lang ito tungkol sa mas mahabang buhay. Ito ay tungkol sa mas maayos na tulog, mas malinaw na pag-isip, at mas malakas na paggising. Ngayon, magpatuloy tayo sa kung ano ang dapat gawin sa halip. Ngayon, ayusin natin ng malinaw ang lahat. Dahil ang layunin ay hindi matakot sa bawang, ang layunin ay gamitin ito ng tama. Ang bawang ay nananatiling isang makapangyarihang natural na pagkain. Pero pagkatapos ng 60, mas mahalaga kaysa dati ang tamang oras, dami, at paraan ng paghahanda. Kaya hatiin natin ito sa simple at praktikal na paraan. Una, huwag umasa sa hilaw na bawang sa gabi. Kung gusto mo ang benepisyo ng bawang, mas ligtas para sa karamihan ng seniors ang paggamit nito sa mas maagang bahagi ng araw. Ang tanghalian ang madalas na pinakamainam na oras dahil mas malakas ang digestion, mas aktibo ang katawan, at hindi ka na agad hihiga. Ikalawa, kung sensitibo ka, lutuin ito ng bahagya. Ang bahagyang lutong bawang ay mas banayad sa sikmura. Nananatili pa rin ang mga kapaki-pakinabang na compounds, pero mas hindi ito agresibo kaysa hilaw na bawang. Binabawasan nito ang panganib ng reflux, kabag, at discomfort sa gabi. Ikatlo, huwag kailanman uminom ng garlic supplements o mataas na dose sa gabi nang walang payo ng doktor.
Ang supplements ay concentrated. Hindi ito katulad ng pagkain. At pagkatapos ng 60, iba ang reaksyon ng katawan sa concentrated compounds. Ika-4. Mag-ingat kung ikaw ay umiinom ng gamot. Kung umiinom ka ng gamot para sa blood pressure, blood thinners, o diabetes, maaaring mas malakas ang interaksyon ng bawang sa iyong sistema kaysa inaasahan. Hindi ito para manakot. Ito ay para protektahan ka. Dahil maraming problemang nararanasan ng seniors ay hindi direktang dahil sa bawang, kundi dahil sa maling pagsasama ng iba't ibang epekto sa maling oras. Ngayon makinig kang mabuti. Ang pinakamahalagang aral dito ay hindi iwasan ng bawang. Ang pinakamahalagang aral ay, ang katawan mo pagkatapos ng 60 ay hindi na testing ground. Hindi mo maaaring basta pagsamahin ang matatapang na pagkain, supplements, at gamot at asahang pareho pa rin ang magiging resulta tulad noon. Kailangan mong obserbahan ang katawan mo. Kailangan mong ayusin ang timing. Kailangan mong igalang ang pagiging sensitibo nito. Tanungin kita ng tapat. Sumasang-ayon ka ba na mas mahalaga ang timing kaysa dami pagdating sa kalusugan pagkatapos ng 60? Kung I type ang timing matters sa comments. At sabihin kung saan ka nanonood. Nakakatulong ito para mas lumawak ang kamalayan. Narito pa ang isa pang mahalagang katotohanan. Maraming senior ang tuluyang tumitigil sa bawang matapos makaranas ng discomfort. Pero hindi iyon laging kailangan. Kadalasan, ang solusyon ay adjustment, hindi total elimination. Maliliit na pagbabago tulad ng paglipat sa daytime, pagbawas ng hilaw na intake, pag-iwas sa paggamit bago matulog, at paglalayo nito sa oras ng gamot. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kung naniniwala ka sa smart adjustments kaysa extreme restrictions, ay type ang e-smart health sa comments. Pindutin ang thumbs up kung nakakatulong ito sa iyong pag-isip. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng mas praktikal na gabay para sa pagtanda. Dahil ang karunungan ay hindi ang pag-aalis ng lahat. Ang karunungan ay ang pag-alam kung paano gamitin ang mga bagay ng ligtas. At pagkatapos ng 60, mas ginagantimpalaan ng katawan ang karunungan kaysa lakas. Ngayon, pumunta tayo sa huling at pinakamahalagang insight. Ngayon dumating tayo sa huling katotohanan at ito ang bahagi na madalas binabaliwala hanggang huli na. Pagkatapos ng 60, ang tulog ay hindi lang pahinga. Ito ay repair. Ito ay proteksyon ng utak. Ito ay proteksyon ng puso. Ito ay proteksyon ng balanse. Ito ay proteksyon ng memorya. Ang bawat gabi ng maayos na tulog ay parang reset button para sa buong katawan. Ngunit kapag paulit-ulit na naabala ang tulog, kahit ng maliliit na gawi tulad ng bawang sa gabi, hindi agad makikita ang pinsala. Unti-unti itong naipon. Gabi-gabi. Linggo-linggo. At ito ang hindi napapansin ng maraming senior. Hindi ang malalaking sakit ang madalas na nagsisimula ng problema, kundi ang maliliit na abala sa gabi na nagpapahina sa pundasyon. Ang mahinang tulog ay nagpapataas ng inflammation sa katawan. Pinapataas nito ang stress hormones tulad ng cortisol. Naapektuhan nito ang blood pressure regulation. Pinapabagal nito ang memory processing sa utak. At pinapataas nito ang risk ng pagkakadapa at pagkalito sa araw. Ngayon makinig kang mabuti. Sa yugto na ito ng buhay, ang layunin ay hindi lang ihumaba ang buhay. Ang layunin ay manatiling matatag, malinaw ang isip, at independent hanggat maaari. At nagsisimula iyon sa pagprotekta sa gabi. Kaya ito ang huling aral tungkol sa bawang. Ang bawang ay hindi kalaban. Ngunit ang anumang paulit-ulit na sumisira sa iyong tulog ay hindi na basta walang epekto sa iyo ngayon. Kahit natural na bagay, dapat pa ring tingnan kung paano ito tumutugon sa katawan mo ngayon, hindi noong mas bata ka pa. Linawin natin. Kung may bagay na nakakatulong sa kalusugan mo sa araw pero sumisira sa tulog mo sa gabi. Para sa iyo sa yugtong ito ng buhay, hindi iyon ganap na nakakatulong. Dahil ang tulog ang lugar kung saan nangyayari ang healing. At kung walang healing, unti-unting humihina ang lakas. Ngayon gusto kitang kausapin ng direkta.
Kung nanonood ka nito at hirap ka sa tulog, madalas magising, hilo sa umaga, o pagod na hindi nawawala. Huwag mo nang baliwalain. Nagsasalita ang katawan mo. At humihingi ito ng adjustment, hindi pagwawalang bahala. Kung nangangako ka ngayong araw na mas poprotektahan mo ang iyong tulog, ay type ang I choose health sa comments. At sabihin kung saan ka nanonood. Tingnan natin kung gaano kalayo na ang narating ng mensaheng ito. Ngayon pindutin ang thumbs up kung nagbukas ng iyong isip ang video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Gintong Sustansya, gawin mo na ngayon dahil ang bawat video dito ay ginawa para tulungan kang mabuhay ng mas malakas, mas ligtas, at mas may karunungan pagkatapos ng 60. At narito ang huling bonus insight na dapat mong tandaan. Hindi lang bawang ang nakaapekto sa iyong tulog, kundi lahat ng ginagawa mo sa huling 3 oras bago matulog. Ang pagkain mo, ang timing mo, ang gamot mo, ang stress mo, ang mga gawi mo. Kapag nag-aligin ang lahat ng ito, nagiging healing muli ang tulog. Pero kapag kahit isa dito ay mali, tahimik na nagbabayad ang katawan mo ng kapalit. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, tandaan mo ito. Protektahan mo ang iyong tulog na parang nakasalalay dito ang buhay mo. Dahil pagkatapos ng 60, totoo yon. Matulog ng maayos. Manatiling malakas.